I pray that, Lord, He's a good man. Kung siya na nga, sana wag mo na siyang kunin sa akin. Daddy, I prayed for you. And I will be forever grateful that He answered my prayers. Or anyone, if I lay here, if I just lay here. Shaira Simbulan, Babu. Ngayong mag-iisang dibdib na tayo sa harap ni Lord, pinapangako ko na mamahalin kita, higit pa sa habang buhay. Gawin nating sentro ng ating pagmamahalan si Lord. I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much and not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Thank you for your time and patience with me. Countless year together. Love, Shai. Mami, sana happy ka sa gift ko. Di ba yan yung bansa na napuntahan mo, tapos naisip mo sana kasama ako? Eto na, magkakasama tayo sa favorite place mo. I love you, Mami. Just know that these things will never change for us at all. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bagamat wala po tayo sa loob ng simbahan o chapel o shrine dambana, tayo po ay narito sa Aquila Crystal Palace, isang events place po. So, this wedding ceremony, I would like to clarify, is purely religious ceremony in Filipino Catholic tradition. Both of you will receive fully the Holy Sacrament of Matrimony and church blessing according to the rite of the Filipino Catholic Christian Church. Not Roman, not Aglipayan. Purong-purong Katolikong Pilipino na Kristiyano pa. So, my assistant already read the permit. Di ba? Ang inyong kahilingan na matanggap ang sakramento ng matrimonyo o kasal sa labas ng simbahan ay binigyan pahintulot ng punong obispo, yours truly, bilang bahagi ng ministeryo ng kasal ng simbahan. So kung merong nag-i-street mass, meron din namang ikinakasal kahit outside the church. Basta may permit at may valid reason. Actually, tama sabi ni Lord, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroroon sa gitna nila. Damahin natin ang presensya ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos spiritually dito sa dakong ito. At meron po tayong altar. Ito po ang Santo Cristo, yung crucified Lord. Meron po tayong mini altar. Kaya kahit sa labas ng simbahan, dala-dala natin ang Kalbaryo, ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Kristo. Inuulit ko po, ito po ay religious ceremony, hindi po ito civil wedding. Imposible maging civil wedding. Una, mukha ba akong city mayor? Hindi naman siguro. Ano? Mukha ba akong RTC or MTC judge? Lalo naman, ang mga judge naka-Amerikana, di ba? Ang mga mayor ay naka-Amerikana rin. So, ako po ay ordained priest and consecrated bishop in our church. Sinabi ko na po, ang Simbahang Katoliko, Filipino-Kristiyano. And my episcopal seat is located at the Cathedral Shrine of Pagkabuhay sa Uyo Road, Novaliches, Quezon City. Kaya pagdating po ng Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday, yung mga Katolikong Pilipino po, kami po yung barangay sa Uyo. Ang mga Romano po, kasabay ng Pista ng Pagkabuhay, nasa barangay Bagbag naman po sila. Pero nagkakaisa po kami. Kasi isa lang po ang Panginoon, isa lang po ang Diyos na sinasampalatayan natin, ang Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Isa lang si Maria na ating pinipinta kasi, isa naman ang mga santo at santa na ating pinipintuho at kinokopya natin sa mga banal tulad ni Maria at mga santo at santa ang kanilang kabanalan nung sila ay nabubuhay pa. So dapat tayo rin lahat ay matulad sa kanila, maging ano? Maging pasaway? Of course not. Maging ano? Maging banal. Kaya nga habang tinititigan ko itong dalawang ito, mukhang santo at santa kayong dalawa. Ang aamo ng mukha nila, para bang ang puso nyo ay napakabusila kasi meron kayong Kristo sa puso. Jesus Christ is the Prince of Peace. Ano? At kung may Kristo tayo sa puso, magiging maganda ang takbo ng ating buhay. Kayong dalawa ay pinapagsasama sa sandaling ito ng ating Panginoon Diyos. Hindi ng barkada, hindi ng kakilala, hindi ng kaibigan, kundi Diyos mismo ang tumawag sa inyong dalawa. At sa araw nito, tinatanggap nyo ang sakramento ng matrimonyo o kasal. Yung pag-iisang dibdib na tinatawag natin maski nung araw hanggang sa kasalukuyan. So, nagkakaintindihan po tayo. Kahit po labas ng simbahan, pwede pong tumanggap ng sakramento ng matrimonyo o kasal. Ngayon, ang tanong, paano nagkakabisa? Swerte nyo, may araw pa ba sa inyo? Wala na, ano? But I have to limit my homily. Dapat limitahan ko. Kasi pag ako'y nakalimot, 30 minutes or more bago matapos ay sermon pala. Actually, nasa introduction pa lang ho ako. Partida na, naiinitan ho ako, nasisilaw ho ako. Pero kung maganda ho, kung wala hong araw na sumisilaw sa akin, palagay ko kahit isang oras kaya kong mag-sermon. At bago ko iwanan ang seremonyang ito, nakikinikinita ko, magsasama kayo ng perfecto. You're meant to be. Perfect combination kayong dalawa. Tandaan nyo ha, didiretsuhin ko na kayo. Don, alala ko, sino ba yung artista nung araw? Don Nakar, ano? Inabot niyo yun, di ba? Don Nakar. So, Don siya. Don and Shira Faith. Don't forget that your love to each other is forever or for life. Habang buhay kayo magsasama sa bisa ng sakramento ng matrimonyo o kasal. Old Testament. Ano sabi? Unang nilikha ng Diyos sa lalaki. Para mas gwapo ka pa kay Adan eh, no? Lalaki. Kaya lang, nung makita ng Diyos, kailangan bigyan si Adan ng asawa. Hindi katulong katuwang sa buhay. Natutulog si Adan, kawakawasang humugot ang Diyos, isa niyang tadyang, ito'y binasbasan at pinapagilam at nang makising si Adan, na pagtanto niya, meron na siyang ebang asawa, bigay ng Diyos. Kaya nga tama sabi ng kasulatan, sa wakas narito, isang tulad ko, tingnan mo yung katabi mo. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae siyang tatawag mo sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Kaya nga meron bang pelikula nung araw,
hinugot ang tadyang, naging si Eva yun, ano? Meron pa ako narinig nung araw, ano? Bawal kainin ng mansanas. Hindi po mansanas yung tinutukoy sa halaman ng Eden. Yun po ay bunga, fruit ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya lang, ito ang masaklap. Ang unang tinukso ng dyablo sa anyo ng ahas ay babae. At nung matukso ang babae, siyempre hahanapin yung asawa. Walang ibang hahanapin asawa. Ito, tikman mo, masarap. Hindi tayo mamamatay, masarap pala, no? Kaya pati lalaki, tinikman yung bawal na bunga. Ang nangyari, pumasok ang kasalanan. Nagkaroon ng mortality ang tao. Ang tao, pinalaya sa paraiso, sina Eva at si Adan, at sinabi sa ahas, gagapang ka habang buhay kang maghihirap. Kaya ang mag-asawa, tandaan natin, kung bagamat natukso ang lalaki at babae, yan naman ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, di ba? So, inuulit ko, ito'y sakramento ng matrimonyo kasal. Bakit sakramento ang tawag? From the word sacred, sagrado, banal, because God is holy. 7 yan eh. Una, binyag, susunod ay kumpil. Kaya, sino yung kinumpilan ko? Si bride, ano? Doon sa kanyang room. Pero sa 7 sakramento, 2 yan optional. Kasal hindi para sa lahat, pero para sa inyong 2. Pagpapare, hindi para sa lahat ng lalaki, sa mga may calling lang. Pero pag tinitingnan kita doon mukhang ang calling mo papuntang seminaryo, hanggang langit. Kaya lang, ibang langit ang nakamit mo. Ang nakamit mo ay ang langit ng pag-ibig ni Shaira. Anong klaseng pag-ibig ang nilog mo diyan kay Shaira? Sige nga, matandang Tagalog. Tandaan mo to ha. Tunay, dalisay, at wagas na pag-ibig. Yun yung pag-ibig talaga na tapat. At pag tinitingnan mo yung katabi mo, talaga naman hindi ka magkakamali. Naalala ko nung araw bakit baka ko yung kalesa, ang kabayo may takip, ruweda pala yun. Isang direksyon tinitingnan, ganun ka rin doon. Isang direksyon lang titingnan mo, isang babae lang makikita mo mula ngayon habang buhay at magpakailaman. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sino nga siya? Ano tawag mo sa kanya? Mami. Ano tawag mo sa kanya? Daddy. Naalala ko, nagpakarawas ako. Sabi ba naman nung may-ari, Mami, kunin mo nga ito. Sabi ko, nanay mo, ay hindi ho, asawa ko ho yan. Pero uso rin, minsan baby, bebe, di ba? Mahal, love. Pero ngayon naman ay, mami mo siya, daddy mo siya, sa puso yon. But of course, biological parents, narito ang biological parents nyo at sumasaksi sa kasalang ito. So, bakit sakramento ng kasal o matrimonyo? From the word sacred, sagrado, banal, kasi ang Diyos ay banal. Kaya ang tumatanggap ng 7 sakramento, kasama ang kasal, na tinatanggap nyo sa sandaling ito, kayo'y nababahagi na ng grasya, biyaya, pagpapala, at kabanalang nagmumula sa Panginoon Diyos. Now, paano nagkakabisa? 2, tandaan nyo to. Para magkabisa ang kasal, ang sakramento ng kasal o matrimonyo, dapat nasunod nyo to. Of course, nasunod nyo. Na-interview ko na kayo The first one is the most important aspect to receive a valid sacrament of matrimony or marriage. And it is called what? Spiritual aspect. It is all about God. It is all about divine law. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo noon, what is the first commandment of God? Ano yung sagot nyo? In English na Tagalog natin, di ba? Love God above all. Ibigin mo ang Diyos ng una at higit sa lahat. So, nagdasal ka, Don. Nagdasal ka, tama? Paano yung dasal mo? Yan nga natin. Testingin kita. Nagdasal ka talaga. Ano sabi mo? Lord, thank you so much. Why? Tingin dito. Binigay niyo sa akin si mami ko. Siya, sabi mo sa Diyos siya lang ang tanging babaeng mamahalin mo, pakikisama mo sa buong buhay mo. Period tayo. Agree? That's your prayer, that's your promise. Shaira, ang mga babae madadasalin. Sino ba yung nagbasa? Siguro kulang na lang mahabang belo, magmamadre siya. Angelic ang voices, ang ganda ng voice niya, no? Nasaan yung nagbasa kanina? Pakitaas ang kamay. Thank you so much, ano? Akala ko magmamadre o madre nagbabasa, modern na nan o madre. Now, nagdasal ka rin, sabi mo, Diyos ko po, salamat po. Bakit? Tingin doon. Hindi po ako nagkamali ng lalaking, mamahalin ko at pakikisamahan ko sa buong buhay ko. Period. Again, both of you, that's your prayer, that's your promise. Yun ang sabi niyo sa Diyos, magmamahalan kayo habang buhay, at hindi kayo nagkamali ng desisyong ito, kaya nga kayo kinakasal sa sandaling ito, sa dakong ito, sapagkat kayo ay nagmamahalan. Ulitin ko ano nilog sa iyo, Don? Sabi ko kanina, tunay, dalisay, at wagas na pag-ibig. So ano yung sinukli mo? Siyempre, ganun din. Kung ano yung inilog niya sa iyo, yun din ang sinuklian mo ng tunay, dalisay, at wagas na pag-ibig. Ibig sabihin, napakalinis ng puso nyo, napakalinis ng pag-iisip nyo, hindi kayo nagkamali na talaga nagmamahalan kayo, kaya hinilin nyo na sa araw na ito, sa dako ito matanggap ang sakramento ng matrimonyo o kasal. Amen? So, klaro tayo ron. Sige. Now,
bakit may nagsindi ng kandila? Namatay kasi nasa open air tayo, nasa open space, di ba? Mahangin. Bakit may nagsindi ng kandila? May I have the Bible? Heaven? According to the Bible, Jesus Christ is the light of the world. Si Kristo ilan na sanlibutan. Doon, Shaira, baka dumating ang dilim, baka dumating ang unos, baka dumating ang sigwa. Alam nyo kung ano yon? Tandaan nyo to ha. Walang dilim na di mahahawi, walang problemang di malulutas, walang pagsubok na di malalakpasan, walang tuksong di matatakasan. Basta mag-asawa, dalawa ang mahalagang gawin. First, open your communication to God. Dapat lagi kayo magdasal. Lagi kayo nagdarasal. Rosaryo, marunong kayo. Mamayang gabi, ikaw mamuno. Bukas, ikaw naman. Palagay ko, nag-uumpisa lang ng rosaryo. Pag dilat na mata nyo, umaga na. May bukang liwayway na kasi nakatulog na kayo. At least nakatulog kayo, nagdarasal ng Santo Rosaryo. So, Jesus Christ is the light of the world. Lahat ng problema, kaya nyo malutas yan. Lahat yan malalakpasan nyo. Basta una, lagi kayo magdasal. At hindi lang magdadasal, Dondon at Shaira. Dapat ang mag-asawa, lagi ring nag-uusap. Open your communication to each other. Hindi pwedeng lulubog ang araw sa kanluran ng may nagtatampo, ng may masamang loob. Dondon, pag sinabi mong ikaw, pang 12 ka. By nature, kulturang Pilipino, scientifically proven na rin. Sino ang mas maramdami matampuhin o mas sensitive? Lalaki ba o babae? Sigurado ka? Huwag ka magturo Tama po sagot niya. I agree. Ang babae sensitive. Alam pala niya Ang galing mo talagang pipili. Baka isang hakbang na lang maging santo na yan. So, Dondon, are you willing to adjust 100% for the sake of your love to her? Always. So, madalas ka pala nag-a-adjust. So, ang galing mo talagang pipili. So, ikaw ay tunay na gentleman. Ano nga sa Tagalog ang gentleman? Ayoko nung kanta nung araw, I disagree. Maginoo, pero medyo bastos. Walang maginoo, medyo bastos. Ang maginoo tulad mo, mula ulo hanggang paa, mukhang santo, mukhang pagkabait-bait. You're a real gentleman. Pasensya na ho kayo, naghahabulo ako ng oras. Pero ayoko namang iwanan ng kasalang ito. Hindi nila maintindihan paano sila magsasama habang buhay sa bisa ng sakramento ng matrimonyo o kasal. So, magdasal at mag-usap. Pangako doon. Alam ko naman hindi mo sasaktan damdamin niya pangako. Hindi mo susugatan ang puso niya, pangako. Ang gagawin mo lang doon, mahalin si Shaira araw at gabi habang buhay. Ganun ba? Paano kayo magbatian bago matulog? Ano sinasabi niyo? Sweet? Ayun, ang galing. Sweet. Doon, papayagan kitang isama siya sa panaginip. Nangyayari ba yon? Pero ingat ka sa pagbigas ng pangalan Baka mamaya mag-flashback sa iyo. Nakailang girlfriend ka nga nung teenager ka pa? O ilan yung konti? Mabibilang ba sa daliri? O baka naman kailangan ng calculator? Of course, alam ko naman, you're not a chick boy. Of course, alam namin na naging matino ka. Hindi ka nga naging naughty nung teenager ka, di ba? Ang alam mo lang, magdasal, magsimba, pumunta ng school, saka umuwi ng bahay. Wala kang alam sa diskuhan, di ba? Wala kang alam sa beer house, di ba? Kasi clean living ka talaga. Napakagaling ng pinili mo. Kung siya hindi nakikibo, sasabihin mo, estatwa ng santo. Kasi talaga nasa kanya lahat ng katangian. Siyempre, hindi lang nasa iyo katangian. Andito rin sa katabi mo. Maganda na ang panlabas na anyo, busilak pa ang kalooban. At sigurado kang, kung gaano mo siya kamahal, ganun ka rin niya kamahal. Diba? So, nagkakaintindihan tayo ron, So, Jesus Christ is the light of the world. Next, bakit kayo magsusot ng wedding ring? Ito po'y bishop's ring, Wala po akong asawa, pero senior na po ako. Magsi-61 na po ako this coming April, So, bakit kayo magsusot ng wedding ring? May tumaba kaya mamaya. Dahan-dahan sa daliri. It is a symbol of your love to each other. Yan. Pag suot nyo wedding ring, lalo pag may lakad kayo, hindi kayo magkasabay. Doon, alam ko, hindi mo to gagawin. Wala misis ko, hugot, single ako. Hindi mo gagawin yan, alam ko yon. Alam kong lagi ka nakahandang sabihin sa madla. Pag suot ang wedding ring, sino mang makakita, ang ganda ng babae. Ano ba tinitingnan para masabing maganda? Hindi katawan, sexy yun. Ang ganda ng babae, ano tinitingnan? Mukha. Hanapin, tingnan mo yung dali. May wedding ring. Sabay pikit, talikod, wrong number pala. Di nakakita ka ng kapatid mo, yung best man. Friend mo siya. Macho, guwapito raw si Dondon. Ikaw na lang, diyan ka na Guwapito, macho. Tingnan mo daliri, may wedding ring. Sabay pikit, sabay talikod, may sabit na pala. You see? Lahat na makakita pag suot nyo ang wedding ring, sa man kayo makarating, di man kayo magkasabay o magkasama, alam na nila, may asawa na to, selyado na to, nakatali na ito. Hindi na to po pwede talagang kursanadahin ng iba. Kasi nga, kasal na, magkasama na. Magsasama kayo sa isang bubong sa hirap at ginawa. So, wedding ring, simbolo ng pag-ibig nyo sa isa't isa.
Bakit habang kinakasal may pera? Yes, aras, coins. Bakit may pera? Tandaan nyo, Dondon at Shaira, simbolo to ng material prosperity. Dondon, una mong hahawakan ito. You must be generous. You must be a good provider. Of course you are, di ba? Lahat ng kayamanan sa lupang makakamit mo sa mabuting paraan, pagkakatiwala mo yun sa iyong minamahal na asawa. Now, Shaira, pag mamaya inabot sa iyo ni Dondon, itong aras o salaping barya, special ang role mo sa pamilya. Mister nyo, di ho ba? Nag-entrega nung araw. Mister nyo, nag-entrega nung araw. Sino ba nag-ientrega? Siyempre, ang asawang lalaki. Sino inientregahan? Ang asawang babae. So, ano role mo pag inabot sa mamaya ito ni Dondon? Magiging treasurer, ingat yamang ka ng inyong pamilya. Sige, real talk tayo. Extravagant life ba ang alam mo? Maluho ka ba? Siguro. Pero, so, baka naman mayat-mayat dating-datingan, Shopee, Lazada, ikaw mo order. Basta dapat, wise consumer tayo. So, dapat ikaw bilang asawang babae, tama sabi ng matatanda nung araw, tama sabi ng Proverbs kawikaan sa Bible, ang asawang babae, hindi waldas, hindi bulagsa, kundi, ano sagot? Naku, hindi nyo masagot ha. Hindi waldas, hindi bulagsa, kundi, ayun, alam ng ninong mo, masinop, magiging masinop ka na asawa, di ba? So, sisinupin mo yung material wealth na pagkakatiwala sa'yo ng minamahal na asawa na si Dondon. So, Shaira, hindi ka maluho, kuripot ka. Marunong, may Ilocano ba rito? Pakitaas ang kamay. May Ilocano ba rito? Wala. Kahapon dami Ilocano doon sa isang kasal ko. Walang Ilocano sa inyo. Pero marunong ka magkuripot. Sige, sanggan din tayo rin. Alam nyo, pag tinatawag na kuripot, bakit ba ang binubuli? Ilocano, kuripot. Hanga ako sa mga Ilocano at Ilocana. Ako po'y from Tagalog region, from Malabon, Metro Manila po ako. My father is an American, pero ang nanay ko po ay Pilipina po. So, ako po'y anak ng Amerikano at ng nanay kong Pilipinas. Pero, ako po'y kuripot. Pinalaki po ako ng mga tiyahin ko matatandang dalaga na mahalin ang kabuhayan, sinupin. So, ganun din ang gagawin mo. Bagamat ako po'y walang asawa, natuto po ako magtipid. Kaya nga, ang suot ko ngayon ay world balance na isiso. Para kahit umulan, hindi bubuka. Kasi kung leather yan, bubuka yan, di ba? At sa Malabon po, laging may baha. We must be a wise consumer. Tinuro kayo ng araw sa yung economics, aralin pang kabuhayan. Hindi nyo po na itatanong, ang profesyon ko po ay public school teacher for 32 years na po. I'm still teaching in the Division of Malabon at ako po nalulugod na ibalita sa inyo, hindi po ako nagtuturo ng English subject. Ang tinuturo ko po ay asignaturang Pilipino kaya marunong po akong managalog. Ang tinuturuan ko po ngayon ay senior high school grade 11 at grade 12 mga graduate. Siya po, estudyante ko po grade 12. Maritime track, maritime course po ang kinukuha niya sa aming school sa Malabon sa senior high school. At ginawa ko po siyang sakristan. Sabi niya sa akin, hindi siya maghahanap ng babae, hindi siya magiging chick boy, pero ayaw naman niyang magpare. Gusto niya lang daw ay magsakristan. Kaya lang, pag nakakita siya siguro ng magandang dilag, tawag niya magandang dilag, baka tumibok din ang kanyang puso. Tulad ng pagtibok ng puso ni Dondon sa isang babaeng kanyang katabi na si Shaira Faith, tama, di ba? Ang ganda ng pangalan, Shaira na Faith, papananampalataya. Okay. So, yun ang kahulugan ng aras. Simbolong pagpapala ng Diyos sa mag-asawa at sa buong pamilya. Brothers and sisters, hindi po bawal sa Kristiyano magpayaman. Doon, maraming pera, kaya mong hanapin. Bibigyan mo siya ng maalabang buhay, di ba? Mag-savings. Maraming pera hanapin mo. Tapos, huwag mo ilalagay sa alkansyang bumbong, ha? Lagay mo sa bangko. Ngayon, halimbawa, mayaman na kayo. Gusto niyo ba yumaman? Ayaw niyo. Sabihin niyo yung totoo. Gusto. Halimbawa, mayaman na kayo. Please, share your blessing. Hindi sa akin. Ayun, no? Ang dalakas pa ng tatay. Nanay, tatay mo to, di ba? So, at least natutuwa ako. Pag nagkakasal ako, kulang ng isa. Minsan nagkakasal ako, picture na lang nun. Tatay, nanay, ibig sabihin, naunang nawala yung isa. No? So, nakakalungkot. Pero masaya tayo kasi nasaksihan ng mga magulang nyo sa lamang, biological parents, ang kasalang ito sa araw at sa dakong ito. So, share your blessing sa kanila. Dapat lagi nyo silang dinadalaw. Pasko, bagong taon, birthday nila, wedding anniversary, dapat dinadalaw nyo magulang nyo sa laman. At please, lagi nyo dalin yung kanilang mga apo. Kung half dozen, 6. Ang saya-saya, ang magmamano sa inyo ay 6. Nag-una, mano po lola, mano po lolo. Yun lang, certified na lolo at lola na kayo. Kahit isang apo naman, di ba? Basta may isang apo, kahit dumami pa yan, talaga lolo at lola o grandparents na ang magiging turing nila sa inyo. So, brothers and sisters, hindi po masama maghanap ng pera. Basta una si Lord, hindi ang pera. Kaya lang, ang bawal po sa Kristiyano, pakinggan nyo,
Sabi ng Diyos, the love of money, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Kristiyano ka, pinayaman ka ni Lord, edi salamat sa Diyos. Bawal ka lang maging ganid o maging swapang. So, meron na tayong kandila, may singsing na, may aras na. Tapos ano susunod? Veil ceremony. Ano kahulugan ng veil ceremony? Narinig mo sa second reading, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Mamaya sa veil ceremony, ang kalahating belo ipapatong lang sa balikat mo. Huwag niyong tatalukbungan ng belo ang lalaki, bawal yon. Balikat lang kasi doon nakaatang sa balikat mo ang mabigat ng pananagutan bilang padre de pamilya. Ngayon, yung kalahating belo, muling itatalukbong sa ulo ni Shaira. Kahulugan nun, submission to your husband. Ang bait-bait na eh. Hindi mo siya abusuin, promise ha. Hindi mo siya bubusabusin, di ba? Hindi ka lalagpas sa limit, di ba? Magiging huwarang asawa ka at magiging huwarang ama ka na inyong magiging mga anak. Meaning to say, you must be a responsible husband to your wife and responsible father to your children. So ano kahulugan ng veil ceremony? Ang asawang babae, handang pasakop sa asawang lalaki. Let's go back to the Bible. Sino ang puno ni Kristo? Ang Diyos Ama. Sino ang puno ng iglesia o simbahan? Si Kristo. Sino ang puno ng asawang babae? Yung kanyang katabi, ang kanyang asawang lalaki. So, pasasakop ka sa kanya. Now, sino sa inyo pumapayag na mabaligtad ang kahulugan? Nabaligtad ba? Hindi. Mukhang militar ho ito eh. Nabaligtad ba? Hindi rin. Mukhang kapko nung araw, di ba? So, hindi kayo pumapayag mabaligtad ang kahulugan. Ngayon may tatanungan ko sa inyo. Sana masagot nyo. Ano ang pamagat nung araw ng katatawan ng pelikulang pinagbidahan ni na Big Vargas at Gloria Diaz? Doon nabaligtad ang kahulugan. Big Vargas, Gloria Diaz, comedy films nung araw. Ano pamagat? Doon nabaligtad, nagkabaligtad ang kahulugan ng veil ceremony. Napanood mo? Bata-bata ka pa kasi panahon namin yan. Big Vargas, Gloria Diaz, ano ho pamagat? Ano ho pamagat nung lumang pelikulang katatawan ng pinagbidahan nung araw ni na Big Vargas at Gloria Diaz? Doon nabaligtad ang kahulugan ng veil ceremony. Ano? Sa dami nyo. Ayun, narinig ko na. Sorry ho, wala yung pa-premyo. Hindi ako nakapagbaon eh. Under the saya, Andres de Saya, si Mr. Under ni Mrs. Sa pelikula pwede, but not in reality. Ang babae, ang pasasakop sa asawang lalaki. Ano? Hindi yung pwedeng magkabaligtad. So, di may belo na. Ano susunod? Kordon, pa-8. Di cord tie, sabi sa Ingles. Bakit kayo lalagyan ng kordon na pa-8 sa ulo nyo? Don at Shaira, tinatali kayo ng kautusan ng Diyos. Tandaan nyo, pag ang kasalan ay sa Diyos at Kristiyano, bawal ang divorce, bawal ang annulment of marriage, bawal ang legal separation. Hindi kayo pwede maghiwalay matapos ang kasalang ito. Maglalagdaan tayo sa kasamiento ng kasal. Pagtitibayin natin yan. It will be registered to the local civil registry and after 5 and 6 months, it will be forwarded to the PSA, Philippine Statistics Authority, to get an authenticated copy of your registered marriage. Yun ang proseso ng batas ng Republika ng Pilipinas. So, hindi kayo pwedeng maghiwalay. Until when? Tandaan nyo to. Until when? 50 years from now, 60 years from now or more, kayo pa rin yung mag-asawang pinapagsama ng Diyos. Hanggang kailan? Hangabang nabubuhay, till death do us part. Kahit maputi na ang buhok nyo. Kahit yung mga nagtitina, napasubo ako yung blackening shampoo. Hanggang ngayon, kahapon, nag-shampoo ako ng blackening. Hanggang ngayon, yung tina, ayan, nasa may tiing at pisngi ko. Ang puso, hindi tumatanda. Yung nararamdaman nyo ngayon, yan pa rin nararamdaman nyo after 50 years or more. Kasi nga, kayo mag-asawa ang pinapagsama ng Diyos. Yun ang kahulugan ng kordon. Itinatali kayo ng kautusan ng Diyos. Ayun ang mga ninang. Dito mga mukandon. Dito naman mga mukandonya. Dalawa ang role nila. Tandaan nyo ha. Kaya sila naririto, yung presence nila napakahalaga at yung prayer nila, yun ang first gift nila sa inyo. Kaya sila naririto, una, sila yung magiging pangalawang magulang nyo. Ito yung biological parents, sila naman tatay yung ninong at ninang, magiging pangalawang nanay at tatay ninyo. Ang second role nila na importante, sila yung mga saksi. Testigo witnesses. Saan? Yung sumpa nyo sa harap ng altar na ito na kayo magsasama buong buhay, hindi nyo iiwan ng isa't isa. Yun ang kanilang sinasaksihan. Kaya matapos ang seremonya ng kasalang ito, lalagda lahat ng ninong at ninang, lalagda kayong dalawa, lalagda ako, pagtitibay natin, ang lalagdaan natin ay ang marriage contract, marriage certificate o kasamiento ng kasalan. No? So, pagtitibay natin yan after ng seremonya ng kasalan ito. So, yun ang dalawang role ng ninong at ninang ninyo. Now, family planning. Nag-seminar, di ba? Lahat ng artificial may side effect. Lalo yung mga pilduras, ang babae nagkakatumor, nagkakasakit, nagkakabukol, ano? Lahat naman ng natural, maraming bumulong sa akin. Alam nyo, ang natural, sumasablay ho. Nabubuntis pa rin ho si Mrs. Sabi ko, alam nyo ba, the best method of family planning is biblical method. Hindi to alam ng mga marriage counselor, ng mga midwife, ng mga doktor. So, the best method of family planning, aside from natural, is
biblical method. And the formula, according to St. Paul, is this. Memorize the formula, ha? Memorize. Self-control with prayer. Repeat the formula, Don. Self-control with prayer. Ready recitation, 95 ka kaagad sa akin. That is the best method of family planning. Dapat ang mag-asawa marunong magpigil. Sa mga panahon kailangan magpigil para hindi sumobra sa bilang ang dami ng kanilang magiging mga anak. Sige po, tatapusin ko na. May dalawa po akong babanggiting matandang kasabihan. Yung pong isang kasabihan na kasulat sa aklat na tinuturo ko sa high school, nung grade 8 at secondary high school, yun yung kasabihan ng Makatang si Balagtas. Ano sabi ni Balagtas tungkol sa pag-ibig? Natatandaan nyo? Doon sa aklat na puro sakno ng tula. Ano pamagat ng aklat? Dati, second year, ngayon grade 8. Florante at Laura. So ano sabi ni Balagtas about love o pag-ibig? Di ba? Tingnan ko nga kung natupad sa inyo. O pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Balagtas, pag ikaw ang pumasok sa puso ni na Dondon at Shara, hahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Tandaan nyo, nang dahil sa pag-ibig, hiniling nyo una sa Diyos, pangalawa sa inyong magulang sa laman, pangatlo sa aming inang simbahan. Sa araw na ito, sa dako ito, matanggap nyo ng bumbo ang sakramento ng matrimonyo o kasal. Amen? Hindi pa ho tapos, sabi ko, dalawa. Pag ako po'y nagtuturo sa high school, lagi pong 3-in-1. May Pilipino na, may history na, di nawawala ang values education. Kaya ang mga bata, malayo pa lang, huwag kayo mega, hindi na si Bishop, sermon na naman tayo. Ano ang sermon natin sa mga kabataang mapupusok? Yung juvenile delinquency kasi sa Tagalog yan ay kabataang dalinsil. Yung mga batang mapupusok, mga kabataan, mga teenager, dapat binabantayan natin matatandayan. Ano sabi natin sa kanila? Oh, kayo mga damuho kayo. Kayo mga bruho kayo, tandaan nyo, ang pag-aasawa ay hindi biro. Ito'y hindi kaning iluluwa kapag napaso. Ito ang masaklap. Sa Republika ng Pilipinas, pag 18 anyos, pwede nang ikasal. Pero sa simbahan, bawal pa yan. Bata pa eh. Sa Bible, bawal pa. Sa kulturang Pilipino, bawal pa yan. Dapat matured individual. Ilang taong ka na nga? Pasadong-pasado. 25, 26. Pwede bang damay nyo naman kami sa pagiging baby face ninyo, no? Kasi para mga teenager pa mga mukha nyo, no? So, matured enough. Ibig sabihin, yan ang tamang edad ng pag-aasawa para lumagay sa payapa o tahimik na buhay. Ano? Kasi pag teenager, baka maghiwalay eh. Baka mauwi sa infatuation na nagpalit, ano? Hindi pala genuine love. Kaya nga, hindi ko pwedeng banggitin sa inyo, team song nyo. Kasi nung high school ako, narinig ko yung kantang OPM, ito pala ay puppy love na kung tawagin. Puppy love ba yan, Dondon at Shara? Hindi puppy love yan kasi nga sa edad nyo hindi na puppy love. Yan ay genuine love, true to the end. Brothers and sisters, let us pray to God na biyayaan, gabayan ang magsing-irog na ito upang magtagumpay sa kanilang pagsasama sa ng kanilang buong pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dondon, tinatanggap mo ba maging asawa si Shara na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Siya ba yung iibigin, aliwin, igagalang at pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan at iiwanan mo ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamaan mo habang kayo nabubuhay? Please answer loud and clear. Yes, Father. Shira, tinatanggap mo ba maging asawa si Dondon na iyong minamahal upang mamuhay kayo magkasama sa kautusan ng Diyos sa banal na sakramento ng kasal? Siya ba yung iibigin, aliwin, igagalang, pangangalagaan sa kanyang karamdaman o kalusugan at iiwanan mo ba ang lahat at tanging siya lamang ang pakikisamaan mo habang kayo nabubuhay? Please answer loud and clear also. Yes, Father. Get ready to light your unity candle. Very energetic. Thank you so much. You don't know, babe, when you hold Sa ngalan ng Ako Diyos. si Dondon. Ako si Dondon. Ay nangangako sa iyo, Shira, Ay nangangako sa na iyo, buong puso Shira. kitang tinatanggap Na buong puso kitang na tinatanggap. maging asawa, Na maging sa asawa. kahirapan man, Sa kahirapan o sa man. kaginhawaan. O sa kaginhawaan. sa karamdaman, Sa o karamdaman. kalusugan, O at kalusugan. pagmamahal sa iyo, Ang pagmamahal sa iyo hanggang kamatayan. hanggang kamatayan. Kanang kamay, maghahawa ka, kaliwang kamay, Shira, kunin mo yung microphone. Sabihin mo sa kanya, titigan mo siya. Sa ngalan ng Diyos, Sa ngalan ng Ako Diyos, si Shira. ako si Shira, ay nangangako rin sa iyo, Dondon, na nangangako rin sa'yo, na buong Dondon, puso kitang tinatanggap, na buong puso kitang na tinatanggap, maging asawa, na maging asawa, sa kahirapan man, sa kahirapan o kaginhawahan, man, o kaginhawahan, sa karamdaman, sa o karamdaman, kalusugan, o kalusugan, at pagmamahal sa iyo, sa pagmamahal sa'yo, hanggang kamatayan, Don. hanggang kamatayan. Shaira Simbulan, Babu, congratulations. Binabati kita kasi ako yung mapapangasawa mo. Swerte mo. 10 years ago, nakita kita sa cafeteria ng Lyceum, kasama mo si CK.
Di ko makakalimutan yung araw na yon. Nung unang nakita kita, hindi ako makapaniwala na dadating tayo dito. Andito tayo ngayon, ikakasal. Hindi na ako nagtaka kasi ako pala yung pinakagwapo sa mundo. From 2014 to 2018, nag-chat ako sa'yo kahit every 2 to 5 months ka bago mag-reply. Dahil maraming nagkakagusto sa'yo, hindi ako napagod na gustuin ka kasi siguro sinabi ng Diyos at ng puso ko na ikaw na talaga. Salamat dahil binigyan mo ako ng chance na ligawan ka at kilalanin ka. Naalala ko pa lang nung sinagot mo ako, nagalit ako. Kasi 1 year and 2 months pa lang ako nanliligaw, sinagot mo na ako. Dapat kasi nung graduation mo yun di ba? Pero ito tayo ngayon, 5 taon na, madami na tayong pinagdaanan, madaming tampuhan at madaming away. Madami na rin tayong pangit na nakita sa isa't isa. Pero syempre, mas nangingibabaw lagi sa atin yung mga masasayang araw. At yung panahong pinaparamdam natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya lalo kitang minamahal araw-araw. Ngayon, kahit magalit ka o mainis ka, natatawa na lang ako. Kasi para kang si Hana, ang cute mo Kasi pag nagagalit si Hana, hindi ka magagalit sa kanya kasi ang cute-cute niya. Parang ikaw, ang ganda-ganda mo. Kaya iniintindi kita. Kaya mami, pinapangako ko na hindi ako mapapagod na intindihin ka at unawain ka. Gusto ko magpasalamat sa iyo dahil sa mga panahong walang naniniwala sa akin. Ikaw yung nag-iisang taong nagsasabi na kaya mo yan. Sorry, first time ko kasi dito Siguro next time, kinakabahan lang ako, hindi ako naiiyak. First time ko. Asan si MJ? Hindi ako naiiyak kinakabahan lang ako. Ikaw yung taga-push ko, ikaw din yung naging inspirasyon ko kung kahit nung nagtatrabaho pa ako. Naisip ko, pag-igihan ko yung buhay at abutin yung pangarap. Sinipagan ko talaga. Kasi simula pa lang, kasama ka na sa pangarap ko. Hindi ko din makukuha lahat ng anong meron ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Ngayong mag-iisang dibdib na tayo sa harap ni Lord, pinapangako ko na mamahalin kita, higit pa sa habang buhay. Gawin nating sentro ng ating pagmamahalan si Lord. I promise to make you happy for every single day of forever. Pupuniin ko ang ating pagsasama ng konsiderasyon, puno ng respeto at pagmamahal. Hindi ko makakalimutang mag-I love you sa'yo, yakapin ka tuwing umaga at bago matulog. Hindi ko kakalimutan ipagtimpla ka ng chamomile para masarap yung tulog mo. Lagyan ka ng essential oil sa gabi kasi inuubo ka. Aalagaan kita lagi tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Pinapangako ko na hindi ako magbabago. Laging ako pa rin ang Dondon na nakilala mo. Susuportahan kita sa lahat ng bagay. Andito lang ako palagi para tulungan ka sa mga gusto mo. At ito yung pinakatatandaan mo. Alam ko naman na mukha akong artista. Ngayon yung issue ngayon, yung mga nagbe-break na love team, ganun. Pero tandaan mo, hanggang dulo, tayo pa rin. Pinapangako ko na bibigyan kita ng maayos at masayang pamilya. Pinapangako ko na mamahalin ko kayo higit pa sa sarili ko. Gagawin ko lahat para maitaguyod ang ating sisimulang pamilya. I vow to be a good father and a good provider. I promise to work hard, not just because you deserve it, but because we deserve it. Tutuparin natin lahat ng mga pangarap natin ng magkasama. Kasama na rin si Tiny at saka si Hana. Mahal na mahal kita, Mrs. Congratulations ulit. Daddy, 6 years ago when I get to know you, that time I was hesitant to give you my heart because I thought babaero ka. Ang sabi ko pa nga, para lang din akong kumuha ulit ng baton na ipupukpok ko sa ulo ko. But then, I get to know you. You showed me how pure your intentions are. Binago mo ang sarili mo at naging better person ka without me even asking for it. With my previous relationships, I kept praying to God na, Lord, if He isn't meant for me, please take Him away so I won't get to love Him harder and then just end up getting hurt. But with you, I pray that, Lord, He's a good man. Kung siya na nga, sana wag mo na siyang kunin sa akin. Daddy, I prayed for you. And I will be forever grateful that He answered my prayers.
From then on, I couldn't imagine my life without you. We started with nothing, but God loves us so much that He provided us with way more than what we asked for. If I will go back to the day we've met, hindi ako makapaniwalang andito tayo ngayon, nakatayo sa harap ng ating mga mahal sa buhay, nanunumpa sa harap ng Panginoon. Sa loob ng 5 taon, sobrang dami nating pagsubok na pinagdaanan. Pero sa kabila nun, ay sobrang dami rin nating pangarap na natupad at isa na roon ang pakasalan ng isa't isa. Unti-unti nating nakakamit lahat ng mga pangarap natin. Magandang negosyo, mga sasakyan, bahay at lupa. Pero ang pinakamagandang pinagkaloob niya sa atin ay ang gift of marriage. Mahal, salamat dahil sa tuwing nasasaktan at pinanghihinaan ako ng loob, andyan ka para yakapin ako. Salamat dahil kahit kailan, hindi mo ako hinusgahan sa tuwing nagkakamali ako sa mga desisyon ko, sa halip ay iniintindi at ginagabayan mo ako. Salamat dahil kahit minsan na pangit na ako sa sarili ko, pinaparamdam mo pa rin sa akin na ako lang ang pinakamaganda sa paningin mo. Salamat dahil sa kabila ng mga kakulangan ko, perpekto pa rin ako sa paningin mo. Salamat dahil hindi mo ko binibigyan ng pagkakataon na magduda sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-appreciate sa lahat ng bagay na ginagawa ko, lalo na ang pagluluto ko ng puro eksperimento. Hindi ako magsasawang ipagluto ka ng paborito mong pampano at itimpla ka ng kape sa tuwing magmo-movie marathon tayo. Daddy, sobrang saya ng puso ko dahil ngayon, alam kong gagawa tayo ng masayang pamilya at magkakaroon ng mga anak na singbuti mo. Dati dinarasal ko na sana yung mapapangasawa ko ay katulad ng papa ko. Ang pagmamahal at ang respeto niya kay mama ang siyang naging pamantayan ko. Lord, salamat ng marami dahil binigay mo ang duplicate ng papa ko. Lalaking priority ang pamilya, walang bisyo, mapagmahal at may respeto sa asawa. At higit sa lahat, pasensyoso. Kaya papa, huwag kang mag-alala dahil nasa mabuting mga kamay ako. Salamat, mahal, sa walang katumbas na pagmamahal mo. I couldn't imagine sharing my life with anybody else but you. Mahal, from this day forward, in the presence of our loved ones, I commit my heart to you. I promise to love you, understand you, and take care of you until my very last breath. I promise to help you, not just rely on you. I promise to stand by your side, to embrace the highs and even more the lows. As an independent woman, from now on, I willingly submit to you and let you lead our family, not as a sign of weakness, but as a choice rooted in love and respect. I promise to cherish your dreams and support your ambitions as you support mine. I love you, Daddy. Shaira, binibigay ko sa iyo binibigay ang ko sa iyo singsing na ito. ang singsing na ito sa gisag ng aking sa gisag ng aking pagmamahal at pagmamahal katapatan. at At nangangako ko sa iyo At nangangako ako sa iyo na pahalagaan ko ito napapahalagaan sa ko pangalan ito ng Panginoon. sa pangalan ng Panginoon. Amen. Baba ang microphone, suot mo ang singsing sa daliri niya ng dahan-dahan. Yeah. Don, Don, binibigay ko rin sa iyo binibigay ko rin ang singsing sa'yo na ito ang singsing sa na ito. gisag ng aking Sa gisag ng pagmamahal at katapatan. aking pagmamahal at At katapatan. nangangako ko sa iyo At nangako ako sa na iyo pahalagaan ko ito na pahalagan ko sa ito. pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Amen. Panginoon. Amen. Baba microphone, suot mo dahan-dahan. Shaira, tanggapin mo tanggapin ang mo mga aras na ito ang mga aras na ito sa gisag ng aking pangako sa gisag ng aking na ilalaan pangako ko na ilalaan ang aking ko sarili ang aking sarili para sa iyong kabutihan para sa iyong kabutihan at kaligayahan. sa Sa pangalan ng Panginoon, pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. patong mo na sa palad niyan, tuog mo yung kanang kamay sa ibabaw, kanang kamay, microphone tapat mo sa kanya, sasagot ka. Tinatanggap ko ang mga ito Tinatanggap ko ang ng mga buong ito puso, ng buong puso, aking iniirog, aking at iniirog, naway basbasan ng Panginoon naway basbasan ng ang Panginoon ating pagmamahalan. ang ating pagmamahalan. Amen. Nawa ay igawad mo po sa amin, O Panginoon, ang iyong basbas at mapagpalang kalinga. Amen. Ngayong sina Dondon at Shaira ay nagpahayag na ng kanilang matimyas at tapat na pangako sa isa't isa
sa pamamagitan ng kanilang paghahawak kamay at pagsusuot ng singsing. At ako bilang obispo ng Simbahang Katoliko Pilipino-Kristiyano, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtatalim puso o pag-iisang dibdib nila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng sino mang tao. We don't feel the silence. You read like a book. I last a decade on one of those looks. I would give the ocean up to swim in your blues. I don't love anyone the way I love you, the way I love you, the way if I know what love is, it's because of you. You light my fire, yeah, that's the whole truth. I know. Don at Shaira, ngayong tinanggap na ninyo ang banal na sakramento ng kasal, ang habiling ko'y mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Shaira, pag-ibig may patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Don, may bahay mo ibigin tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia o simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin nyo rin. magsiyukod kayo habang patuloy na ginagawad ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa kanan ng Galilea ay pagpalain kayo kasama ang lahat ng inyong mga kamag-anak at kaibigan. Amen. Purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman, Ang saklaw natin nasa pangalan ng Panginoon. na lumikha ng langit at lupa. Ang kapayapaan ng Diyos at di malilit ang buong pag-unawa ay matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo ng ating Panginoon. Tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo naway laging manatili sa inyo. Amen. Brothers and sisters, let us accept Don and Shaira into our Filipino Christian community. Don, listen first. Don't forget, as a Filipino people, we have our own custom, tradition, and even culture. It means, after receiving the Holy Sacrament of Matrimony, you have to face your beloved wife now, and you have to give your holy kiss. Don, slowly please. Face each other now. Ready? Ready? The keyword is this. You may now kiss the bride. Falling in love with you. Can't help falling in love with you. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! I wish I didn't need chasing relentlessly. Still fight and I don't know why. If our love is tragedy, why are you my remedy? If our love is insanity, why are you my parody? This shit that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Ladies and gentlemen, let us all be a witness as our groom will be dancing to the woman who decorated his life. Here's once again our groom together with Mama Lucy Armijo. Palakpakan po natin sila. Come stop the crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. 'Cause you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart. Ladies and gentlemen, one more time, let's give a big round of applause to the mom and the son's dance. Maraming po salamat once again. Ladies and gentlemen, let us all be a witness of the father and the daughter's dance. Be brave, little one. Make a wish for each sad little tear. Hold your head up, though no one is near. Someone's waiting for you. Don't cry, little one.
There'll be a smile where a frown used to be. You'll be part of the love that you see. Someone's waiting for you. Always keep a little prayer in your pocket, and you're sure to see the light. Soon there'll be joy and happiness, and your little world will be bright. Ladies and gentlemen, one more time, let's give a big round of applause to the father and the daughter stands. Thank you very much. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this, there is nothing I wouldn't give from this moment on. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin our couple, Dawn and Shai. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui hold me close and hold me fast. Magic spell you cast. This is love, yours. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love, yours. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to tune.
too lonesome. Il est entré dans mon cœur, n'est pas de banane, mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miennes, un rire qui serpente sur sa bouche. Voilà les portraits sans retour de l'homme à quel j'appartiens. Quand me prend dans ses bras, me parle tout bas, je vois l'avion rose. Me dit des mots d'amour, des mots dont tu Now, ladies and gentlemen, this is our last call. For those who wish to extend blessings to the couple, this is our last call. Il est entré dans mon cœur, n'est pas de bonheur dont je connais la cause. Celui pour moi, pour lui. And with that, ladies and gentlemen, one more time, palakpakan naman natin our Julius. And thank you, everybody, for those guests who extend their blessings to the couple. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo. One look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours, forever I do. I get to love you. I get to love you. The way you love, it changes who I am. I am. Now, ladies and gentlemen, as we continue, we're now be hearing the message coming from the proud parents of our couple. And let's start by calling on the proud parents of our groom. Congrats sa bagong kasal. Siya masasabi ko lang siya lagi mong uunawain si Don Don. At kayong magkaaway. Pero minsan hindi naiiwasan yan. Pero kailangan matiisin ka. Kung ano man. At ang nagdadala ng pagsasama ng isang mag-asawa ay nasa babae. Kapag ang babae matiisin, malamang forever. At lagi mo siyang aaskasuhin. Yun lang. Ikaw naman doon ay mamahalin mo si Shai. At dapat maging mabuti kang ama kung magkakaanak kayo maging mabuti kang ama sa magiging anak nyo.
katulad ko, manahin mo yung aking nagawa sa inyo na kabutihan, mabait na mga tatay. Yun lang ang mamanahin mo sa akin, wala nang iba. Baka kasi tayo ang lalaki kasi marupok. Kasama na ako doon sa marupok. Kaya titibayan mo. O yun lang at binabati ko kayo. At magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga dumalo. Okay, sige na. Thank you. Alright, thank you very much. Grabe, thank you very much, Daddy, sa message. Sayang hindi nakarating si Daddy. Nasa New York po kasi ngayon sa New York del Sur. Thank you very much. And now, Mommy, meron ba kayo sasabihin live? Tawagin natin si Mommy of our groom. Would you like to add something? O may video din kayo, Mommy. Huh? Okay, si Kuya DJ na lang din daw to speak on behalf of the mommy or the family of our groom. Let's call Kuya DJ. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Congrats, Don and Shai. Siguro, yung sasabihin ni Mama ang babae daw talaga nagdadala ng pamilya. Kasi siyempre, ang armiho kasi kita naman sa ugat joke lang po. Yung tulad nga yung sinabi, kahit naman ganun yung tatay namin, di naman naging masamang tatay sa mga anak. Kahit na marupok, sinabi niya. Hindi naman niya kami pinabayaan, anak. Na kaming mga anak. Lahat kami, magkakapatid, professional. Si Danda nasa Canada kasi itatrabaho. Si Don businessman. Tsaka ako, government employee. Kahit na hindi namin naranasan lahat ng sarap ng buhay nung bata kami. Hindi na mga pinabayaan ng magulang namin. Yung kay Don, kung may problema ka, chat mo lang ako. Lagi ka naman nagchat-chat pag may problema ka Yung kay Shai, salamat sa pagmamahal mo kay Don. Tsaka kasi kita namin na pinalaki ka rin mabuting tao ng mga magulang mo. Kahit nag-iisa kang babae, talagang hindi mo pinahirapan si Don sa panliligaw ng 1 taon at 2 buwan. Kung ako yun magtitiis din siyempre. Kaya yun lang, pag may problema kayo, kung masisettle nyo sa level nyo pa lang, kasi pag nalaman niya ng mga magulang, diba, masakit. Nalaman nag-aaway yung dalawa. Kaya kung hanggang sa level nyo pa lang, dalawa, maayos nyo yung problema, ayusin nyo na kasi pag nadama yan ng parents, di ba? Siyempre, sila, dapat neutral din. Ganun. Yun lang po. At sana ay damihan nyo yung anak. Yun lang po. Maraming salamat po. Hi, Daddy and Mommy. Magandang gabi po sa inyo. Grave na ako. Baka umiyak ako. Saba. Dito. Nak, ako kay Don muna. Kasi alam mo, gaano ko kahigpit to. Di ba na Don? Hindi ko basta-basta pinapaligaw to. Kaya lang nakita ko si Don talagang iba ugali ni Don Almost 6 years na kami magkakasama pero kahit kailan di nagalit to Hindi nagagalit. Kaya sabi ko, napakabait na bata to. Kaya yung hiningi niya sa akin yung kamay ni Shai, wala akong pagdududa na ibigay sa kanya. Kasi alam ko naman, napakabait na bata. Parang ako to Pero, inaano ko na sa'yo, ipinagkakatiwala ko sa'yo si Shaira na kung may problema man, nandito lang kami. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa Antel kayo titira, once a month kami pupunta doon.
O malayo. Kaya gusto ko lahat tayo Florida. Andun lang kami. Kung ano man problema, andun tayo, di ba? Na lahat. Mga kapatid ni siya, tawagin nyo. Pupunta yan. Kahit samang kami ng tita mo, pupunta kami, syempre. Ano mo mangyari? Pamilya tayo dun eh. Saka nandito yung buong tropa natin. Mga buong Florida boys yan. Lalo si Paren John. Yan ang maging presidente natin dun. Oo. Kaya hindi tayo maargabyado dun. Kasi hindi naman tayo ng argabyado eh. Tayo na argabyado. Pero nasa neutral lang tayo. Yun lang. Basta magmahal lang kayo. Basta lahat tayo masaya lang. Ayoko nang nag-aaway. Sabagay, di ko naman kayo nakikita nag-aaway eh. Kahit kailan eh. Lalo si Don, minsan gagalit si Siyay. Parang si Don pa yung ano. Parang si Don pa yung ano, humingi ng sorry eh. Pero bilib ako kay Don. Kaya sabi ko, Don, okay ka. Saludo ako sa'yo doon. Saka magaling sa negosyo. Sabi niya noon, Tito, turuan mo ako mag-buy and sell. Akala ko yung ano lang eh, yung mga low budget eh. Pinag-ano ako ng mga 1992 model, 1997 eh. Yung pala, unang buy and sell, Mustang kaagad ang binay and sell. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Talagang, kumbaga sana, nahigitan ako nito eh. Ang galing sa negosyo. Saka kung natatandaan mo doon, di ba, nagtatrabaho ka sa ano, sa Soler, pinatigil kita doon, di ba? Sabi ko, walang mangyari sa ano, trabaho, magnegosyo ka. Di ba? Sinunod mo naman. Kaya ngayon, yan. Kaya nga, nag-Ray-Ban ako eh. Sige, kaya siya, inak, sa akin, napakabuti mong anak. Talagang lahat ginagawa mo, yung ipinakita ko sa... Ikaw na. Nahiyak ako eh. Yung sinasabi mo na ano, na yung pinaranas ko sa'yo noon nung nag-aaral ka, kahit 3 gigs noon yung tour, 100,000 eh, tour eh. Sabi ko, 3 gigs natin sa Lyceum to, di ko kaya to. Pero nagulat siya, biniharan ko eh. Nagulat siya eh, laman ng trabaho, buy and sell lang ako. Oo, scholar pa siya. Sabi niya, paparanas ko sa'yo pa yung pinaranas mo sa amin. Kasi ilan lang silang naka-attend eh, 2 estudyante lang eh. Pero nagulat siya, 100. Ngayon, yung sabi niya, yung cruise na yan, ipaparanas ko sa inyo yan. Talagang pinaranas niya nga. Nag-ano kami. Tapos ang plano namin, basta masaya lang. Walang away. Ayoko nang may away. Basta gusto ko palagi masaya. Kaya nga sa post ko, gusto ko, pag nakikita tayo, talagang happy family. Tayo maging idolo nila, hindi tayo yung ano, gagaya sa mga iba, gusto natin tayo maging idolo. Palakpakan naman natin once again, Daddy or Papa June. Now let's hear from Mama Len. Good evening po. Una-una po maraming salamat po sa inyong lahat na nag-effort po talaga na maghintay matapos ang pag-iisang dibdib ng aming mga anak. Unang-una po kay Lord, nagti-thank you po ako dahil actually po napaka-significant ng date na to dahil this date po, inatake po last year yung husband ko. Ngayon, araw din po nito, 1 taon po. At kasama po namin sinugod sa ICU, yung papa ni Shai, si Don at saka si DJ. Opo, nagpapasalamat kami. Talagang napakaswerte namin dahil napunta yung anak namin sa alam naming pamilya, extended family namin talaga na sobrang buti. Kaya maraming salamat po sa inyo, Armijo family. Since ilang years na tayong magkakasama kami nila Don, since nag-start manligaw si Don, inilahad niya sa akin yung buhay niyo. Tinanggap po namin ng maluwag yon kasi alam namin mabuting bata. Sa kabila ng kahigpitan namin kay Shaira, pero siya lang talaga yung nakapasok sa amin. At sa'yo, Don, thank you so much sa pagmamahal mo sa unika iha namin. Sinabi ko na sa'yo noon na, Don,
Mahal na mahal namin si Shek, parang nahihilo. Ingatan mo yung anak namin. Kasi yun nga, naalala ko tuloy yung namanihikan yung father ko kila June. Nung ikakasal na kami, ang sabi ng tatay ko, sa tatay ni June nung buhay pa, pare, kung si June naramdaman na hindi na mahal yung anak ko, kasi wag mo sasaktan ng physical kasi mabait na bata. Nga daw ako. Alam ko naman siguro gano'n naman Tapos sabi niya, kung nagkataon na ayaw na ni June, isoli mo na lang yung anak ko sa amin, tatanggapin ko si Len, sabi ng tatay ko. Wag mong sasaktan ng physical. Pero talagang hindi po ako sinaktan ng physical ni June. Totoo po yun. 26 years na po kami, hindi po ako nakatikim ng kahit na anong sakit, physical. Kaya ikaw doon, please, wag mong sasaktan yung anak namin. Dumating man ng araw na siguro mapuno ka na, alam ko naman may kamalditahan yan. Pero mabait, napakabait na bata. Pero dumating man yung time, hindi natin alam, willing kami, isoli mo na lang sa amin. Okay lang yan, wag mo lang siyang biglang iiwan. Yun lang. Wag mong sasaktan. Ha? Ikaw naman anak, alam mo ba na sa kabila ng maaga kong pagkakaroon ng family, hindi ako actually ready Alam mo naman yung history namin ni Papa, pero hindi namin pinagsisihan yon dahil ikaw yung nabuo bago pa kami ikasal. Hindi ko naisipan na mawala ka kahit sa grabing kahigpit ng tatay ko. Tapos nag-work pa ako, kaumpisa ko pa lang sa office. Almost magto 2 years pa lang, hindi pa ako nakakabawi sa parents ko. Pero tinuloy kita kasi alam kong gift ka ni God. Napakabata ko pa para magkaroon ng anak. Pero hindi ako nagsisi na. Kasi kung pinaalis siguro kita, ang laking pagsisisi yun. Hindi namin mararanasan ni Papa. Sa kanila nanay, tatay, yung mga masasarap na ginagawa mo sa amin. Pinapalasap mo sa amin. Thank you so much. Napaka-bless namin sa pagkakaroon ng anak na tulad mo. Ganon din naman yung mga kapatid mo. Hindi pa man sila makakagawa ng paraan dahil students pa lang sila. Pero ikaw ang good example nila. Kaya nga mas takot pa sila sa iyo kaysa sa akin. Kaya I love you so much. Mahal na mahal namin kayo. Kaya please mag-baby na kayo. Ha? Kami mag-aalaga. There you go. Ladies and gentlemen, one more time, palakpakan naman natin the proud parents of our bride, Papa June and Mama Len. Congrats, Shai and Don. Thank you kasi, alam mo naman, Be, from JS prom mo na witness ko, and then yung demo mo, and then ito nga, yung pinaka-happy moments ng buhay mo. And wish ko lang sana magsama kayo ng masaya, healthy, and pagkakaunawaan. Yun naman talaga ang importante. And sana araw-araw nyo pa din piliin ng isa't isa at mahalin. Nandito lang ako if ever na need nyo at supportado ako sa inyo. Thank you so much and congrats ulit. There you go. Thank you very much. And now let's hear from another maid of honor. Go ahead, ma'am. And una-una po, magandang gabi po sa inyong lahat. At congratulations ulit, Shaira and Don. Sobrang simula nung nag-umpisa nung seremonya hanggang ngayon, talagang nakangiti lang kami habang pinapanood kayo kasi sobrang sarap niyong panoorin dahil alam naman namin lahat dito na alam niyo, para talaga kayo sa isa't isa, nararamdaman namin yon at syempre lalong-lalo na kayo. At ayun, congratulations dahil napili nyo yung isa't isa para magsama hanggang huli. At ayun, maraming salamat dahil kami, hindi ko naman in-expect na ako yung kami ni Saiki yung mapipiling maid of honor. Pero kahit ano pa man yung maging eksena namin dito, sobrang pasasalamat po namin dito. At maraming salamat po sa mga magulang ni Don at ni Shaira dahil sobrang bait na tao po nila. Pinalaki po nila yung anak nila na mabait at talagang mapagmahal. Sorry, kinakabahan. Sobrang dami ko pang gustong sabihin pero kinakabahan ako. At ang gusto ko lang talagang sabihin ay, ayun, sana magmahalan kayo hanggang dulo at piliin nyo lang, piliin lagi ang isa't isa. At
salamat sa lahat, Don Shai. Alam niyo na yun lahat ng nagawa niyo para sa amin. Sobrang daming opportunity na nabigay niyo sa amin. Hanggang sa nagkaroon ng trabaho dahil sa inyo. Sobrang salamat. Pati na rin kila JB Kiko at sa family niyo, Don. Dahil pinaramdam niyo sa akin na part ako ng family niyo kahit hindi naman talaga. Pero sobrang ramdam ko yun. Talagang sobrang pasasalamat ko sa inyo. Alam mo na yun, Shaira and Don. At ayun, wala na akong kinakabahan ako. At ayun, congratulations at sobrang maraming salamat sa lahat. Thank you. Kinakabahan ako. Dami nanonood, oh. Siguro hindi ko masasabi lahat ng pwede ko sabihin. Hindi kasi bukas yung mobile bar. Kulang lang sa amats, pero tatry ko yung best ko. First time ko lang din mag-speech. First of all, congratulations sa inyong dalawa. At saka, sobrang grateful ko kasi ako yung pinili mong best man. Alam mo naman na pagka may mga kung ano dyan na problema, palagi tayo nag-uusap tungkol sa mga ganun. Tapos, isang tawag lang natin sa isa't isa. Yun nga. May ka ba kasi? Pwede na ba syumat muna? Si Don, matagal ko nang kilala to simula nung college. Mga first year college. Na nasaksihan ko kung ganong katinik tong batang to. Pero ang laki ng pinagbago niya simula nun. Hindi mo siya makikilala na bilang yung dating taong bahay na lang muna yung sabihin ko. So, yun nga. Simula nung nakilala niya si Shai, sobrang nag-iba yung yung ugali niya. Palagi siya, naging sobrang responsable niya tsaka hardworking. Dati kasi, pupunta yung Amadeo, tutulog pa doon, hindi papasok. Mag-iinom lang. Pero simula nun, nung 6 years ago, tama ba? 6 years ago, nag-iba na talaga si Don. Deserve mo yung kung ano meron ngayon. Laki na nag-asos dito, mo. Tayong palawit. Sobrang saya ko lang din kasi nakikita ko kayo. Palagi kayong masaya. Yes. Palakpakan naman natin yan, ladies and gentlemen. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng andito. Kasi nagbigay kayo ng time kahit na may lakad kayo. Andito pa rin kayo. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo. Sobrang saya ng puso namin na andito po kayo kasama namin. Wala akong masabi kasi ang saya. Ang saya ngayong araw kasi kasama namin kayo. Na mag-celebrate ng pagmamahala naming dalawa. Sa mga kaibigan, sa mga kapatid at family namin, maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Unang-una, gusto ko po magpasalamat kay Lord kasi unang-una, hindi po umulan. Nangyari po yung dream wedding namin na garden wedding ng maayos. Lahat po ng plano namin ay nangyari. Ito po ay pinlano namin ng 1 taon. So, sobrang saya po na natupad po yung dream wedding namin. Tapos, salamat po sa inyong lahat na nandito. Sa family ko, salamat sa all-out support niyo sa amin. Sa mga kaibigan ko, maraming salamat dahil mula umpisa nandiyan kayo para sa amin. Tapos sa family ni Don, salamat po sa support niyo po at pagmamahal po at way na pagpapalaki niyo po kay Don dahil sobrang buti po niyang tao. Hindi lang po sa akin, sa lahat po ng taong nakakasalamuha niya, mabuti po siyang tao. Dahil po yun sa inyo, kayo po yung humubog sa kanya.
At sa mga kaibigan po namin, sa relatives, sa lahat po ng nandito, kayo po ang mga pinakamalalapit sa puso namin. Lahat po ng nandito ay pinakamalalapit sa puso namin. Actually, hindi na po kami sumobra sa 100 kasi gusto po namin, yung mga nakasaksi talaga ng love story namin yung nandito. So, sobrang thank you po dahil naglaan po kayo ng time and effort na i-celebrate po tong araw na to kasama kami. And syempre sa mga suppliers po, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin mula umpisa hanggang dulo. Sobrang saya po namin na nangyari po yung, na-meet po lahat ng expectations namin kasi once in a lifetime lang po ito mangyari. So sobrang thank you po sa cooperation po. So thank you everyone. Salamat po ng maraming sa inyo. And there you have it, ladies and gentlemen. One more time, people. Let's give a big round of applause for our newlyweds. And can we all shout, mabuhay ang bagong kasal in 1, 2, 3, go! Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dawn and Shai.